Praise the Lord. Hallelujah. Maaari po ba tayong tumayo at bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Bigay po natin yung nararapat na pagpalakpak para sa Panginoon. Thank you, Lord. Maaari bang sa oras na ito, humanap ka ng partner mo? And sabihin mo sa kanya, kapatid, the Lord promised to supply your needs. Amen? Nangako po ang Diyos na isusupply niya po yung needs ng bawat isa. Kaya sa oras na ito, palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Alam niyo po sa ating aawitin, sabi po doon, Hallelujah. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng hallelujah? Ang halal po, ibig sabihin po, praise. Ang God. Kapag sinasabi natin ang salitang hallelujah, sinasabi natin, praise God. Amen? Kaya sa oras na ito, we will praise our God. Amen? Muli, palakpakan natin ang ating Diyos. Sabay-sabay po tayo umindak. Sa Panginoon.
descendants will be mighty on the whole earth. Riches and wealth will be his house. Blessed is the man who hears the Lord, who delights greatly in his word. His descendants will be mighty on the whole earth. Riches and wealth will be his house. Hallelujah, hallelujah. Patuloy tayong umindak para sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Our Jesus Christ, always the same. His power doesn't change. His glorious might is everlasting. Come on, shout and praise His name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Jesus Christ, our Jesus Christ, always the same. His power doesn't change. His glorious might is everlasting. Come on and shout and praise His name. Sing pa, sabihin natin, our Jesus Christ, always the same. His power doesn't change. His glorious might is everlasting. Come on, shout and praise His. Hallelujah, hallelujah.
sabihin muna natin, Hallelujah. Minsan pa, yung mas malakas, yung mas may confident. Amen? Isa pa. 1, 2, 3, go! Hallelujah! Yes, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Sabi po sa awitin natin, the reason I live is to worship you. Yung rason po kung bakit tayo nabubuhay is to worship Him, to worship Jesus, to worship our God. Amen. Kaya sa oras na ito, huwag mong pakialaman yung katabi mo. Kung may mga sitwasyon ka na hindi maganda, isang tabi mo muna. And sa oras na ito, we will worship the Lord. Amen. Right at this moment, alam nyo man po o hindi yung kanta, just feel the presence of the Lord. I-feel mo lang yung love ng Lord sa buhay mo. Amen. Because the reason is Him why we live. Kaya sa oras na ito, maaari ba nating ipikit? Can we close our eyes right at this moment? And let us talk to God. Patuloy nating damhin ang presensya ng Diyos dahil nandito siya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa oras na ito, maaari bang itaas mo yung mga kamay mo? Dalawang kamay mo sa pinakamataas na pagpupuri para sa Panginoon. Thank you, Lord. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround
natin ang ating mga kamay sa oras na ito sa Panginoon. Tanda ng ating pagpupuri sa Kanya sa pinakamataas. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. We are here to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship
Jesus. Malakas na palakpak muli sa nag-iisang Diyos, ating Panginoong Jesus. Thank you, Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, Jesus. Father God, sa umagang ito, kami po'y patuloy na magpupuri at magpapasalamat. At kami po ay sadyang excited sa oras na to dahil alam namin meron kaming matututunan at meron kaming kakainin na iyong salita mula sa inyong handog mamayang sandali, Father God. Maraming salamat po dahil patuloy niyo po kaming bibigyan ng excitement upang may pakita ang aming pagsunod at aming pagpupuri sa iyo. Hayaan niyo po, Panginoong Jesus, na kayo po ang siyang mapupurihan at mapasalamatan. Ito po ay pinapanalangin namin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Yan. Bago po tayo umupo, maaari po bang i-welcome muna natin ang bawat isa? Kamayan po natin yung mga kapatid natin sa oras na ito. Praise God. Ating bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Yung malakas na palakpak na may kasama sigaw na Hallelujah! Come on, shout Hallelujah! God is good. And all the time, praise God. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, ako'y nagagalak at nakasama kita ngayon. O, sa kabila naman, kapatid, ako'y nagagalak at nakasama din kita ngayon. Praise God. Pumalakpak nga po lahat ng nagagalak sa araw na ito. Hallelujah. Let's declare Luke chapter 4 verse 18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted,
to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Praise God. Ating ding ideklara ang ating JA1 culture. 1, 2, 3, go! Praise God. Palakpakan natin si Lord. At sabihin naman natin sa ating mga sarili, ang buhay ko ngayon, mas paganda ng paganda, mas pabuti ng pabuti, mas pasagana ng pasagana, mas payaman ng payaman, at mas pabanal ng pabanal. Kung naniniwala ka muli, palakpakan natin si Lord. Praise God. Before I start, I just want to greet all fathers here. Happy Father's Day. Kung may katabi kang ama dyan, pwede mong batiin, Happy Father's Day. Okay. Nabati niyo na ba inyong mga ama ng Happy Father's Day? Ano man tawag sa kanila? Ama, father, tatay, itay, ano pa ba tawag? Pudra, di ba? Daddy, dad. Ano man ang tawag niyo sa kanila? Happy Father's Day. Praise God. Tayo po ay nasa series ng Fulfilling Our Calling. Amen? And ngayon pong umagang ito, ating pong pag-uusapan at pag-aaralan how to fulfill your calling. Sabihin natin lahat, calling. Lahat tayo ay tinawag ng Panginoon at ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon ay may purpose. Hindi tayo tinawag ng Diyos para sa wala. Kaya ka tinawag ng Panginoon kasi gusto ng Panginoon na gamitin ka. Itong tanong, how to fulfill your calling? Paano ba natin magagawang ma-fulfill ang ating calling? Simulan na natin. Handa na po ba tayo? Lahat nga po ng handa ng makinig na salita ng Panginoon, bigyan natin ng mas malakas na palakpak si Lord. Yan. Praise God. Number 1, focus on God's words. Okay? How to fulfill your calling? Focus on God's word. Sabi po sa book of Psalms chapter 119 verse 105, sabi dito, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So ang salita ng Panginoon, ito ang nagiging tanglaw at nagiging ilaw sa ating daraanan. Kasi gagawa at gagawa ang kaaway para i-distract ka na ma-fulfill ang iyong calling. Amen? Ito na lang po, sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw ng buhay. Sino sa inyo dito, mga kabataan, gusto mong makapagtapos ka ng pag-aaral? Taas nga ang kamay. Taas ang kamay. Yung mga kabataan gusto magkapagtapos ng pag-aaral. O, baba. Ito, gagawa at gagawa ang kaaway ng paraan para sirain ang buhay mo at hindi ka makapagtapos ng pag-aaral. Marami nang napatunayan dito. Kasi maraming mga kabataan sa panahon ngayon, hindi, makakapagtapos ako ng pag-aaral. Very confident. Pero they are distracted by the world. Hindi sila focus sa word. Kapag ka tayo ay distracted sa world, hindi ka magiging focus sa word ni God. Amen? Kasi kahit gustuhin mong makapagtapos ng pag-aaral, hindi mangyayari yon kung hindi ka nakafocus sa salita ng Diyos. Amen po ba? Mga kabataan, paalala lang ito. Gagawa at gagawa si Satan ng paraan para sirain ang buhay mo. Nasa iyo lamang ang kapasyahan kung hahayaan mong sirain ka ni Satanas or ng kaaway at hindi mo ma-fulfill yung iyong pangarap sa buhay. Marami nang nawasak na buhay si Satanas at sana hindi ikaw ang susunod niyang mawawasak. Paano mangyayari yun? Na hindi ka mawawasak ni Satanas, yung calling mo. Anong kailangan mong gawin? Mag-focus ka sa salita ng Diyos. Sa mga nanay at tatay na nandito, i-distract ka ng kaaway para hindi mo mapalaki ng maayos ang iyong mga anak. Kasi kung hindi mo mapapalaki ng maayos ang iyong mga anak, ang mundo ang magpapalaki sa kanila ng hindi maayos. Mga magulang, sino sa inyo dito ang tinuruan mo ang iyong anak nung pagkabata niya kung papaano magmura?
Sino po sa inyo dito ang mga magulang na nagturo sa anak na magmura? Pero nagugulat ka na lamang, paano nangyaring alam niya yung pagmumura? Wala pong magulang na nagturo sa anak, first step, dapat, ito yung pinakamaliit na mura. Okay? Ito naman yung mas malaking mura. Dapat pagka may kaaway ka, ganito, mumurahin mo ha. Yan, ganyan. Pagka medyo mas matandi naman, ganyan naman. Wala pong magulang ang magtuturo ng ganon. Tama po ba? Pero bakit may mga anak na napakagaling magmura? Kasi i-distract ka ng kaaway para hindi mo mapalaki ng maayos at maturuan ng maayos ang iyong mga anak. Anong gagawin nila? Anong gagawin ng kaaway? Ang mundo ang magtuturo sa kanila ng mga hindi magagandang bagay. Nagigets po ba natin? Pero kung ang mga magulang ay nakafocus sa salita ng Diyos, nauunawaan nila na dapat palakihin ang kanilang mga anak ng maayos, magiging maayos ang lahat. Sa trabaho, i-distract ka ng kaaway. Sa negosyo mo, i-distract ka ng kaaway. Pero once na nakafocus ka sa salita ng Panginoon, walang anumang distraction ang pwedeng makadistract sa iyo para hindi mo maranasan yung kapahamakan at kasiraan ng buhay. Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, huwag kang papayag na masira ang buhay mo. Amen? Masyado ng maraming kabataan, masyado ng maraming kabataan at mga taong sira ang buhay, huwag ka nang dumagdag pa. Amen? Sabi mo nga sa iyong katabi, huwag ka nang dumagdag pa. Sabi mo sa iyong katabi, overpopulation na. Diba? Overpopulation na. Yung mga siraang buhay. Ay ang Diyos andito para ayusin ang iyong buhay. Gusto mo magkaroon ng magandang bahay soon? Gusto mo magkaroon ng magandang sasakyan? Focus on God's Word. Huwag mong hahayaang masira ang buhay mo nang dahil sa mga makamundong gawain. Nagigets po ba natin? Ano ba yung mga palaging nababasa nating mga salita ng Panginoon na dapat doon tayo mag-focus? I will never leave you nor forsake you. Tandaan mo, iwan ka man ng lahat. Iwan ka man ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, ng kaibigan mo, pero may isang Diyos na hindi kailanman iiwan ikaw. May isang Diyos na kailanman hindi kanya sasaktan. Sabi ng Bible, sa aklat ng Deuteronomy chapter 31 verse 8, the Lord Himself goes before you and I will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid and do not be discouraged. Sino sa inyo itong naranasan ng iniwan? Taas nga ang kamay ng mga naiwan. Yeah. Diba? Ang sama sa pakiramdam na ikaw ay iniwan. Tama. Pero ito ang pangako ng Panginoon. Iwan ka man ng lahat, pero ang Diyos mananatiling nasa iyo. Alam mo sa totoo lamang, sometimes busy tayo sa mga taong pwede naman tayong iwan, pero may Diyos na nag-iintay sa atin na hindi kailanman tayo iiwan. Di ba kapag iniwan na tayo ng mga kaibigan natin, kanino tayo lumalapit? Sa Diyos. Tama ba? Kasi kahit di ka nag-pray noon, pero nung time na ikaw ay nasaktan, nung time na iniwan ka, mapapapray ka na lang eh, Lord. Diba kahit nga yung ganito, very common to eh. Kapag iniwan ka, nasasaktan ka, mapapapray ka na lang kay Lord. Kahit di ka naman nag-pray. Alam mo yung kalimitang prayer ng mga, Lord, kunin mo na ako. Di ba? Dahil iwan ka ng mga kaibigan mo, gusto mo si Lord na kumuha sa iyo. Pero ito po ang napakagandang bagay na sinasabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. If you want to fulfill your calling, ito ang paraan. Focus on God's Word. Ano pa yung mga pangako ng Panginoon? I will protect you. In Psalms chapter 121 verse 7 up to 8, the Lord will protect you from all danger. He will keep you safe. He will protect you as you come and go, and now and forever. Nagigets po ba natin yon? God will protect us. Isa sa mga pangako ng Panginoon.
Pangatlo, I will guide you. Ito ang pinakamaganda sa lahat. I will guide you. In Psalms chapter 32 verse 8, the Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. Take note, I will guide you along the best pathway of your life. I will advise you and watch over you. Alam niyo po, bakit maraming tao ang naliligaw ang landas? Kung babasahin po natin yung binasa natin kanina, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ano ibig sabihin? Bakit maraming tao ang naliligaw? Kasi sila ay lumalakad sa dilim. Amen? Pero ang pangako ng Panginoon, kung nakafocus ka sa pangako ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, may pangako ang Diyos. I will guide you along the best pathway for your life. Igagayad ka ng Panginoon dun sa tamang daan. Igagayad ka ng Panginoon dun sa daan na inihanda niya para sa iyo upang marating mo yung calling mo at ma-fulfill mo ito. Isa pa, na pangako ng Panginoon. Maraming pangako si Lord, pero ilan lang itong mga sasabihin ko. He will give you favor. In Proverbs chapter 3 verse 4, then you will find favor and high regard with God and people. Once you focus on God's word, mararanasan mo ang pabor mula sa ating Panginoon. Pag sinabing pabor, ibig sabihin nito, mas matinding blessing kaysa dati. Amen? Amen po ba? Nagigets po ba natin? How to fulfill your calling? Number 1, focus on God's word. Mag-focus ka lamang sa salita ng Diyos. I mean, sometimes, mas nakafocus tayo sa sinasabi ng ibang tao kaysa sinasabi ng Diyos. Sinabihan ka ng ibang tao, pangit ka, naniwala ka naman. Kaysa po sabihin maganda ako, mas hindi po ka panipaniwala. Hindi naman kasi ang nagsabi na ikaw ay maganda ay ang tao at ang nanay mo. Ang nagsabi na ikaw ay maganda ay si Lord because you are created according to God's image. E di kung pangit ka, ibig sabihin pangit ang Diyos mo. Sino ba ang Diyos mo? Di ba? Kung pangit ka, hindi pangit pala ang Diyos mo. Eh si Lord, perfect yan. Maganda ang katangian ng Diyos. Maganda ang Diyos. Ganon din sa atin. We are, sabi ng Bible, we are created by God beautifully, wonderfully. Amen? Kaya sabi mo nga sa iyong katabi, ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mo. Naman, na-flattered. Sabi siguro, kung katabi ko lang yung crush ko, ay talaga mas flattered ako niyan. Amen? Focus on God's word. Maraming magsasabi sa iyo ng mga negatibo. Sino sa inyo ditong nasabihan ng hindi siya aahon sa hirap? Sino sa inyo ditong nasabihan na hindi nagiginawa yung buhay? Huwag ka maniniwala doon. May pangako ang Panginoon. Papasaganain niya ang iyong buhay. Amen? Magiging maayos ang iyong buhay. Okay, number 2 po tayo. How to fulfill your calling. Number 2, be purpose-driven, not emotion-driven. Sabi natin lahat, purpose-driven. Sabi sa Proverbs chapter 19 verse 21, human plans will shift, but God's purpose will always stand. Tandaan, ang pagkakatawag sa iyo ng Panginoon ay may dahilan. May purpose si Lord kung bakit nandito ka ngayon. May purpose si Lord kung bakit ka tinawag ng Diyos. At ang matindi dito, yung purpose na yon, kailangan lakaran mo. You need to be purpose-driven, not emotion-driven. Amen? Because kapag ka ikaw ay emotion-driven, hindi mo magagawa ng maayos. Hindi mo magagawa ng maayos ang dapat mong gawin at hindi mo malalakaran ng maayos ang dapat mong lakaran. Diba? For example, ikaw ay A-group leader. Kapag ikaw ay emotion-driven, iniwanan ako ng mga A-group member ko. Ayaw ko nang maglingkod. Diba? Pag ikaw ay emotion-driven, ayaw ko nang magsimba. May kaaway ako sa church. Diba? Emotion-driven ka eh. Nadadala ka ng emosyon mo. Nagigets mo ba natin?
Pero once na ikaw ay purpose-driven, hindi, magpapatuloy ako maglingkod kay Lord. Hindi, magsisimba pa rin ako. Hindi, ako mag-aano pa rin, mananalangin pa rin ako. Nagigets po ba natin? Naunawa po ba natin? Don't be led by your emotion. Be led by the Holy Spirit. Amen? Be led by the Holy Spirit. Because in Romans chapter 8, verse 28, ang sabi dito, everything works together for good for those called according to His purpose. May purpose si Lord. Kapag ginagawa mo yung purpose ni Lord sa buhay mo, makikita mo ang magandang resulta. Sino sa inyo nakakakilala kay Noah? Siya ay purpose-driven, hindi siya emotion-driven. Siya ay pinagawa ng Diyos ng arko. At maraming mga tao ang nangungutya sa kanya during that time na gumagawa siya ng arko. Saan ka naman nakakita na maggagawa ng arko ay nasa bundok? Di ba? Ilang taon niya yun, almost 100 years niya yung pinagtrabahuhan lang para mangyari na magkaroon ng arko. Pero hindi siya naging emotion-driven. Naging purpose-driven siya kasi may sinabi ang Panginoon na dapat niya itong gawin. Si Nehemiah, sinakilala kay Nehemiah, the rebuilder of walls. Di ba? Nung siya ay nagbibuild ng walls, maraming kumukutya sa kanya, maraming nagsasabi ng hindi magaganda sa kanya. Pero still, naging purpose-driven siya. Anong nangyari? Naitayo niya yung walls. Anong ibig ko sabihin dito? Tingin sa akin lahat. Napaganda nitong next na message na sasabihin ko. Pakibasa nga. 1, 2, 3, go. Naman po ba natin? Basahin nga ulit natin. 1, 2, 3, go. Maraming mga tao hindi maiintindihan yung ginagawa mo. Bakit ba to simba ng simba? Yung pala, kaya ka nagsisimba kasi gusto mong mabago ka ng Panginoon unti-unti. Makikita nila, sabi, simba ka na simba, sama-sama naman ang ugali mo. Simba ka na simba, wala naman nagbabago sa'yo. Pero ikaw naman, purpose-driven ka. Alam mo sa sarili mong hindi mo kayang baguhin ang sarili mo, kaya patuloy ka pa rin nagsisimba. Most people won't understand your calling. Hindi nila maunawaan ba't ka simba na simba. Pero once na nakita na yung bunga, bakit si brother, iba na yata ugali nito? Bakit kaya nag-iba na to, bumait na siya? Bakit? Kasi lumalabas ng bunga. Nagigets po ba natin? Maraming mga tao hindi mauunawa ng ginagawa mong paglilingkod kay Lord. Maraming mga tao ipe-persecute ka sa ginagawa mong paglilingkod kay Lord. Ako marami na ako narinig na ganitong persecution. Ano mga narinig kong persecution? Bakit? Binabayaran ba kayo dyan sa church? Anong mapapala niyo dyan sa pagsimba-simba na yan? Anong mapapala niyo sa pagmiministry na yan? Hindi nila nauunawaan yon hanggang dumating sa point na makita na nila yung resulta ng iyong ginagawang paglilingkod. Amen? Nagigets po ba natin? Yung calling mo, hindi yan nauunawaan ng iba. Pero once na nakita na nila yung bunga ng calling mo, dito magkakaunawaan. Dito magkakaalaman. Amen? I-persecute ka man nila, sabihan ka man nila ng kung ano-ano, don't be emotion-driven. Be purpose-driven. Kasi kapag alam mo yung purpose mo, hindi ka magpapa-apekto sa anumang sasabihin ng ibang mga tao. Amen? For example, nagtatrabaho ka, di ka ma-promote, wala kang asenso sa buhay. Kung magpapa-apekto ka sa ganung mga sabi-sabi, sabi nga nung isang napanood ko, saan ba yun? Basta napanood ko, wala daw gamot sa inggit. Tama ba? Totoo naman yun. Kasi sometimes kaya ka sinisiraan na yung inggit sa iyo. Huwag ka magpapadala sa iyong emosyon. Pero for example lang, bigyan ko yung example. Ikaw ay nasa isang company and gusto mo ikaw ay ma-promote. Kung ikaw ay purpose-driven, nakafocus ka sa pagtatrabaho ng maayos. Pero once na ikaw ay emotion-driven, ganito mangyayari. Grabe ka na ha, lagi mo ako sinisiraan ha. Tapos nalaman ng boss nyo, nag-away kayo. Ikaw pala ay para sa promotion na kinabukasan, ano nangyari? Wala.
na-postpone, na-delay ang iyong promotion. Bakit? Naging emotion-driven ka na, ipag-away ka sa kapwa mo empleyado. Di ba? Nagigets po ba natin yung point? Kasi pag nagpadala tayo sa emosyon, alam nyo ba, kapag nagpadala tayo sa ating emosyon, sisirain tayo nito. Kaya kapag nagagalit ka, huwag ka munang magsasalita, huwag ka munang aaksyon. Mas maganda, umalis ka muna at ikaw ay manahimik. Kasi tandaan ninyo, kapag ikaw ay nadra-drive ng emosyon, hindi mo na kayang pigilan ang pwede mong gawin. At ang magiging resulta nito, pagsisisihan mo sa bandang huli. Alam niya, naalala ko, may isang anak na galit sa kanyang tatay. At itong tatay na to, sa kagustuhan niyang patawarin siya ng kanyang anak, ginagawa niya ang lahat. Bumabawi siya, hinahatid sundo niya ang kanyang anak, pero hindi siya pinapansin, lagi siyang ini-ignore. Dumating yung time, hinahatidan niya ng pagkain, pero tinatapon lang ng anak kasi galit na galit ng anak. At dumating yung time, kinausap ng tatay yung kanyang anak. At ang sabi niya, ano bang dapat kong gawin para patawarin mo ko? Ayun sinagot ng anak, gusto ko mamatay ka na. Kinabukasan, nakakalungkot isipin, yung tatay niya, nabalitaan na nagbigti at nagpakamatay. And during that time, yung anak, dun siya umiyak. Sabi niya, hindi po pa. Hindi ko naman po gustong mamatay ka. Joke lang po yun. Papatawarin na kita. Pero huli na ang lahat. Bakit? Nadala ng emosyon. Nagigets po ba natin? Kapag nadadala ka ng emosyon mo, marami kang masasabi na mahirap nang bawiin. Makakasakit ka nang hindi mo nalalaman. Let us be purpose-driven. Amen? Huwag tayo maging emotion-driven. Huwag tayo magpadala sa anumang mga sasabihin ng iba. Kung ikaw ay pastor, magpaka-pastor ka kahit anong nangyayari sa iyo. Wala ka namang kwentang pastor, wala ka namang alam. Ako sa totoo lamang po, mula po nung ako po'y dumating dito sa San Fernando, marami po ako na-encounter, yung pastor niyo, batang pastor. Yung pastor ninyo, marami pang kakaining bigas. Yung pastor ninyo, ano yan, di naman tapos sa theology. Lagi akong minamaliit. Kapag ipinapakilala ko ng mga kasama natin dito, siya yung pastor mo? Ang bata namang pastor. Pero hindi ako nagpadala sa emosyon ko. Kasi alam ko kung sino tumawag sa akin. Hindi ako tinawag ng kung sino mang tao, tinawag ako ng Diyos. Ano naman kung bata ako? Ano sabi ni Paul kay Timothy? Huwag mong hayaang hamakan ka ni numan dahil sa iyong kabataan. Isa po yun sa pinanghawakan ko. Ano naman kung ako'y kabataan during that time? Nung ako po ay dinala ng Panginoon dito, ako po ay 26 years old. Si Bishop nga, 18 years old 20 years old, 19 years old. Ako 26. Pero during that time, I experienced yung ako ay minamaliit. Even sa mga pastors na nakakasama ko, ang dami ko na-encounter. Pero kung nagiging emotion-driven ako, siguro hindi niyo po ako makikita sa harapan niyo ngayon. Kasi gusto ko ma-fulfill yung calling na pinigay sa akin ng Panginoon. And one way para ma-fulfill yung calling na ito is we need to be purpose-driven, not emotion-driven. Amen? And lastly, dito po magtatapos. How to fulfill our calling. Pakibasa, 1, 2, 3, go. Hebrews chapter 12, verse 2. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Tandaan po natin to. Calling requires surrender. Kapag tinawag ka ng Panginoon na gawin ang isang bagay, may kailangan kang isurrender. Nagigets po ba natin? Kung nakafix ang iyong mata sa Panginoong Yesus, kailangang alisin mo yung iyong mata sa mga bagay na pinapaiwan sa iyo ng Diyos. Nagigets po ba natin?
Kasi hindi mo mafulfill yung calling mo kung hindi ka nakatingin kay Jesus. Naalala niyo po yung kwento ni Peter? Na sabi ni Peter, multo, multo! Ano sabi ni Jesus? Ako to. Kung ikaw nga si Jesus, palakarin niyo po ako sa dagat. Ano sabi ni Jesus? Halika, lumakad ka. Itong si Pedro, umalis ng bangga at lumakad sa dagat. Nakalakad ba siya? Hindi. Nakalakad. Galing na. Nakalakad. Pero nung malapit na siya kay Jesus, nung una, ang kanyang mata ay nakafocus, nakafix kay Jesus. Pero nung malapit na siya kay Jesus, naramdaman niya emosyon. At nakita niya sa mata na may paparating na alon. Na-distract siya. Pagtingin niya, may alon. At bigla siyang lumubog. Lulubog ka sa buhay mo at hindi ka makakaangat kapag ka ang mata mo ay nakafocus sa sitwasyon ng iyong buhay. Pero kapag ang focus mo ay kay Jesus, kahit yung napaka-imposibleng bagay, kaya mong marating. Yung sinasabi ng iba na hindi mo kayang marating, yung sinasabi ng iba na hindi ka magiging mayaman, hindi magiging maginhawa ang iyong buhay, once na nakafocus ka kay Jesus, even yung imposibleng bagay ay pwedeng mangyari sa buhay mo. Amen. Amen po ba? Yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, ako po sa totoo lamang, hindi po ako marunong mag-preach. Sa totoo lamang po, takot akong magsalita. Siguro po meron po akong kapareha sa inyo dito. Na kapag nagsasalita tayo ganyan po ako magsalita noon. Magpapakilala pa lang po ako sa school. Ako po si Arwin. Ang daming oras na nasasayang. Tapos yung tuhod ko nangangatog. Tapos yung parang iiyak ka na. Ako po si ganun po ako. Ayaw ko pong magsalita. Ayaw ko pong makipag-usap sa tao. Mas gusto ko pang kausap aso. Bakit? Takot ako sa tao. Sa totoo lamang po, takot ako sa tao. Pero nung tinawag ako ng Panginoon na maging youth leader, nung nawala yung ate ko at siya pumunta ng Batangas, akong pumalit na youth leader, ang aking mata ay finocus ko kay Jesus. Hindi ko kaya pero kaya ng Diyos. Amen? Don't focus on yourself because you can't do it. But with God, you can. Amen? Once na nakafocus ka sa sarili mo, ang mas makikita mo ay ang kahinaan mo. Yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Tama ba? Hindi ko kaya. Ang hirap. Huwag kang mag-focus sa sarili mo. Kasi once na nakafocus ka sa sarili mo, ang laging makikita mo yung pangit sa'yo, yung kahinaan mo. Mag-focus ka kay God at makikita mo ang kalakasan at kakayahan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya sabi ko nga, hindi ko pinangarap maging pastor kasi ayaw ko po talagang mas gusto ko pa pong kaharap ang computer. Ako po ay graduate ng computer programming. Mas gusto ko pang mag-code. Mas magandang kausap ang computer. Yun ako dati. Alam niyo po ba, 15 minutes break, uuwi pa ako ng bahay, basta lang wala akong makausap na kaklase ko. Ganun po ako ang tawag sa ganun? Introvert. Introvert po ako. Kapag po kinakausap kahit teacher, kasi minsan may teacher na lumalapit sa akin, kinakausap ako. Basta pag, hindi ko sinusupladahan ko. Sinusupladuhan ko. Bakit? Ayaw ko kasi makausap ng tao. Pero nung tinawag ako ng Panginoon, yung pala, mas matindi ang gagawin sa akin ng Panginoon. Hindi lang basta ako kakausap ng tao, kundi gagamitin ako ng Diyos para magbahagi ng kanyang salita. Amen? Focus on Jesus. The world has nothing to offer. Alam niyo po, ang kayang i-offer ng mundo, pansamantalang kaligayahan. Ang kayang i-offer ng Diyos, eternal joy. Okay, sige, masaya ka ngayon sa ino-offer ng mundo. Yan yung trend, yan yung sikat, ganyan yung uso ngayon. Sige, masaya ka, pero hindi yan permanente, temporal lang yan. Nagigets po ba natin?
Pero ang kayang i-offer ni Lord sa iyo, itong magandang balita, eternal. Yung joy inside. Hindi lang joy outside, even joy inside, kaya niyang i-offer sa iyo. Amen? How to fulfill your calling? Just fix your eyes to Jesus. Because He is the author and the perfecter of our faith. Kapag ka nakafocus at nakafix ang iyong mata kay Jesus, yung pananampalataya mo mas lalong aangat. Ikaw ay mas lalong lalago. Amen po ba? Amen po ba? Are you ready to fulfill your calling? Handa na po ba kayo? Kung ikaw ay gagamitin ng Panginoon sa mga kaklase mo para mag-invite, kanina po nakakatuwa. May pumunta po ditong 3 mga dalaginding. Naligaw po sila. Yung pala sa kabila sila pupunta. Na-invite lang din sila. Birin nyo, yung mga ushers natin, syempre, pwede rin kayo dito Tapos sabi daw may nag-invite din po kasi sa amin doon. Dito sa kabila. So, pumunta sila doon. Pero nakakatuwa. Bakit? Kasi, hindi lang tayo ang nag-i-invite na ang mga tao ay pumunta sa church. Iba-iba mang simbahan, pero maraming mga tao ang gumagawa ng paraan para ma-invite nila yung kaklase nila, katrabaho nila. Alam niyo po, meron po akong announcement. Magkakaroon po tayo ng dry run this coming July. Tayo po ay magkakaroon ng first service buong buwan ng July. Okay? Parang hindi kayo masaya. Alam ko po kasi ang mga taga San Fernando ay maagang gumising. Okay, dry run lang po ito. Okay? Kapag ka ang umattend ng first service ay more than 10 pataas, hindi po kasama ang nasa music ministry, buong July, ito po ipagpapatuloy po natin na magkakaroon na tayo ng first service every Sunday. Pastor, ano pong oras ang ating first service? Ang oras po ng ating first service ay hindi naman ganun kaaga. Sakto lang. Ang magiging first service po natin ay 8 o'clock ng umaga. At ang tapos po ng service natin ay 8 o'clock to 9:30. 1.5 oras lang po. Or mas maaga pang matatapos yon. Okay? So, this coming month of July, kung meron kayong mga iniimbita at hindi sila available ng 10:00 kasi masyadong late na at sila'y mamamalengke pa, magluluto pa, or may pupuntahan pa, pwede nyo silang i-invite this coming month of July, July 5, magkakaroon po tayo ng dry run ng ating first service. So, ibig sabihin, ang second service po, anong oras po? May second service pa rin po tayo, ang oras pa rin niya ay 10 o'clock. Okay? Nagigets po ba natin? So kung kayo po may gustong i-invite at sila po ay pwede ng 8 o'clock, sige po. Yung magiging first service attendees po natin, we will do our best na mas maparami pa ito. And yung second service din naman na attendees natin, do your best also na mas maparami pa rin ang umattend ng second service. And God's willing, kung loloobin po ng Panginoon, at talagang sa first service, puno na tayo. Sa second service, puno na tayo. Magkakaroon po tayo ng evening service. Ito naman po ay para dun sa mga may trabaho ng Sunday na ang out ay 4, 5, 6. Pwede po tayong magkaroon ng evening service. God's willing. Pero ito muna po sisimulan natin. This month of July, magkakaroon po tayo ng dry run ng ating first service. So invite your friends, invite your co-workers, your classmate, your family to join our first service. 9:30. Then after nyo, for example, mamamalengke kayo, mamamasyal kayo at least. Diba? Paano pa, Pastor, pag dumating po ako dito, 9:15 na? First service pa rin ba yun? Ay, intayin mo na lang mag-second service. Wala ka nang natutunan noon. Hindi ka na nakapag-praise and worship. Hindi ka na rin naka-anong word. Baka maabutan mo doon, Holy Communion na. Diba? Nag-Holy Communion ka lang dito. At ang maganda po dito, lahat po ng a-attend ng first service, meron po kayong free breakfast. Gusto niyo yan? Pero wag naman po kayo masyado mag-expect. Mga expectation ninyo, may sopas, may spaghetti. Hindi po. Ang free breakfast lang po natin dito, biskwit, tinapay, at kape. Yan. Pero hindi po ito
Hindi po ito pwedeng gawin during the service. Yung habang nagpre-praise and worship, nagkakape ka. Wala pong gano'n na. Before praise and worship, meron pong nakalagay dyan sa ating lamesa dyan na kape at saka biscuit na pwede po. Ganun pa rin po tayo sa ating second service naman. Kung sa first service may free breakfast, sa second service naman po natin, meron naman po tayong free lunch. Okay? Pwede po ba akong attend ng first service para may free breakfast at saka second service para may free lunch? Pwede kung gusto mo. Kasi po ito po, magkaiba po ng topic ang pag-aaralan ng first service at ng second service. O, di ba? Kung kayo gusto yung mas lalong lumugo, edi attendan nyo parehas. Amen po ba? Excited po ba tayo doon? Amen? Sige po tayo lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Pwede po ba natin munang palakpakan si Lord, yung malakas na palakpak sa ating Panginoon? And let's bow down our heads and let's pray. Hallelujah. Father God, maraming po salamat sa mga salita mo na aming napakinggan sa umagang ito. Salamat aming Ama dahil ako po'y naniniwala na ang bawat isa po sa amin ay magagawa at mafulfill po namin ang mga pagkakatawag mo sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo na lagi po kami nakafocus sa iyong mga salita at kami po yung maging purpose-driven, not emotion-driven. At higit sa lahat, ang aming pong mga puso at isipan ay tanging sa iyo lamang po namin, Panginoon, itutuon. Maraming pong salamat, Ama. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang buhay ng bawat isa. Ano man po yung pagkakatawag mo po sa amin, hayaan mo na malakaran po namin ito ng naaayon sa iyong kalooban. Marami pong salamat, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. God bless ating lahat. Praise God. Ayan, makakaupo po muna kayong lahat. Ayan. Ang atin pong pastor, ayon sa kanyang kwento, ay dating introvert. Ayan. Kaya po pala kami ay pinagtagpo. Matalastos lang po yun. So tayo po ngayon ay darako po sa tithes and offering. Sino pong excited? Pumalakpak po sa Lord. Ayan, praise God. So, alam na po natin, every Sunday na pong naipreach sa atin, ang tithes, 10% ng lahat ng blessings na nare-receive natin. Amen po ba? Amen. At ang atin pong offering, ito po yung kusang loob, bukal sa ating kalooban, hindi napipilitan lamang na ibinibigay po sa ating Panginoon. Amen. And meron lang po akong gustong sabihin sa inyo, we all know that giving our offering is an expression of our love sa Panginoon. Amen po ba? So sa atin pong pagbibigay ng tithes and offering sa araw pong itong maging motivation po natin, hindi ang pag-ibig natin sa Lord, kundi ang pag-ibig ni Lord sa atin. Kung gaano tayo minahal ni Lord, yun yung gawin nating motivation to give our tithes and offering faithfully to the Lord. Amen po ba? So hindi ko na po papakahabain. Kung nakahanda na po ang inyong mga tithes and offering, hawakan niyo po ang inyong mga envelope at tayo po ay manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa oras na to na muli pong dumako sa aming mga buhay na kami ay naririto, magiging kabahagi po sa pagbibigay ng tithes and offering sa araw na to in Jesus' name. Maraming salamat po for all the blessings na binigay mo po sa amin sa buong linggong ito, sa buwan ng June, Father God. Maraming salamat po. And hayaan niyo po na sa oras na to, ang lahat ng malilikom ay magsilbi pong mabangong samyo sa inyong dakilang paanan, magamit po sa lalo pang ikalalago, ikagaganda, ikalalawak, ikalalaki ng iyong gawain at ministeryo dito po sa kabuuan ng La Union. And Father God, specifically dito po sa San Fernando, in Jesus' name. Maraming po salamat, Ama. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat, maging ang buhay po ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Malaya na po tayo magkaloob. And it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give in joy, and smile on your face. Lord, let's give it to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give.
painstaking and lonely times. Grandmother with the Bible will give her last night slowly, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake together, running over, give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. And when you give to the Lord. Praise God, tayo po'y darako sa ating Holy Communion. Ito po'y ginagawa natin sa pag-alaala sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ating iunat ang ating mga kamay sa elemento na ating gagamitin sa oras na ito. Hallelujah. Father God, marami po salamat sa pagkakataong ito na kami po'y magpapartake ng Holy Communion. Dalahin ko po, Ama, ang benepisyo ng indugo at ng katawan na ma-receive ng bawat isa. Marami pong salamat. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinapay ng buhay, kanin mo's makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo's makisa. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghihirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo's makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo's mag-iisa. Yan ang dugong dumadak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Praise God. Kung meron ang lahat, itaas natin ang ating mga tinapay. Sabihin natin lahat, salamat Panginoon. Dahil po sa iyong katawan, nagkaroon ako ng kagalingan at ng kaligtasan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong katawan. Sabay-sabay po natin kainin. Taas po natin ating mga saro. Sabihin po natin lahat, salamat Panginoon, dahil po sa iyong dugo, nagkaroon ako ng kalinisan at kapatawaran sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong dugo. Sabay-sabay po natin inumin. Praise God. Makakaupo muna po tayo. Darako muna po tayo sa announcement before po tayo magkaroon ng another program. Okay, announcement po. Yan, pumalakpak nga po lahat ng handa na makinig ng announcement.
Okay. So every Wednesday po, may ginaganap po tayong prayer meeting, 6:30 po ng gabi, 6:30 to 8 o'clock. Okay, kaya ina-encourage ko pong bawat isa, tayo po ay sumama sa ating sa ating pong prayer meeting. Okay? Pwede ko po bang, yan. Pwede bang patanggal muna yung effects ng mic? Yung effects ng mic patanggal. Check. Yan. Okay. Taas nga po ang kamay na ang edad ay 10 to 22 years old. At tayo na lamang po lahat ng ang edad ay 10 to 22 years old. Yan. Okay. This coming July 4, tingin kayo sa akin lahat mga kabataan. This coming July 4, magkakaroon po tayo ng mixed age level youth gathering na pinamagatan ko pong Youth Connect. Sabihin natin lahat, Youth Connect. Yan. Kung may mga kabataan na nagiging problema ng bayan, ang purpose nitong Youth Connect, gamitin kayo ng Panginoon para maging pag-asa kayo ng bayan. Tanong ko mga kabataan, tingin kayo sa akin, naniniwala pa rin ba kayo na kayo'y magiging pag-asa ng bayan? Kung naniniwala ka, tanging ang Diyos ang makakapagpabago sa inyo. Makinig kayong mabuti dito. This coming July 4, Saturday, 2:00 p.m., pwede kayong mag-invite ng mga kakilala ninyo na kasing edad din ninyo from 10 to 22 years old. Magkakaroon tayo dito ng youth gathering. May kainan, may games, at marami pang iba na ating gagawin. So, ina-encourage ko ang bawat isa na kayo ay dumalo sa ating Youth Connect. Kailan? July? Anong oras? 2:00. Okay? So, inaasahan ko ang inyong pagdalo. Makakaupo na tayo. Okay? Sige, upo na muna kayo. Okay, tulad ng aking pong in-announce kanina, this coming July 5, tayo po yung mag-i-start ng ating first service. Okay? So, sino po sa inyo dito yung parang kita mo sa sarili mong dun ka-attend sa first service? Taas nga po yung kamay. Yung parang makaka-attend sila ng first service. 8:00 ng umaga. Yan. Sino sa inyo dito yung parang kaya nyo umattend ng 8:00 ng umaga? First service. Okay? Kung may mga kakilala kayo na nagnanais na maka-attend ng service ng mas maaga, ito na ang pagkakataon ninyo. Pwede na kayong makapag-encourage, makapag-invite ng mga kakilala ninyo at maka-attend sa ating church ng 8:00 ng umaga. Dry run lang po ito. So possible po, magpatuloy ito hanggang sa mga darating na araw. And possible naman po, and I'm praying to God na ito po yung magpatuloy. Amen? Yan, praise God. So, keep on inviting sa ating pong simbahan. Dito po sa simbahang ito, KSP. Ano po ibig sabihin ng KSP? Kahit sino pwede. Okay? So, sino po napagpala sa araw na ito? Ayan, praise God. So, before po pala tayo dumako sa ating victory proclamation, ayan, tatawagin ko muna po si Pastora DJ. Praise God. Good morning po ulit sa ating lahat kahit tanghali na. Praise God. So before po tayo dumako sa ating victory proclamation, syempre meron din po tayong, hindi naman tribute, okay? Meron din po tayong handog sa ating mga tatay. At before anything else po, before po namin umpisahan yung handog sa ating mga tatay, ako po ay bumabati na Happy Father's Day sa bawat isa na tatay dito sa atin kahit wala po sila dito. Sayang wala yung ibang mga katatayan. Ano po? Taas nga po yung kamay ng tatay na, yung may anak. Ayan. Yung may anak ha. Taas po ang kamay. Be proud. Isa kang ama. Ayan. Praise God. So, before po matapos ang service, meron lang po kaming kaunting handog sa inyo. Naka-ready na po ba dyan sa likod? Naka-ready na? May flash mob po. Hindi, joke lang. Ayan. Meron na po kaming handog na munting pa-video presentation din po para sa ating mga tatay. And wag po yung mga larawan ang tingnan ninyo. Okay, meron po kasing mensahe, meron po kaming ginawang slide.
ng inyong mga pictures. Pasensya na po. Una tigit sa lahat, ako po'y humihingi ng pasensya sa ating mga katatayan. Dahil ang inyong mga pictures po ay kinuha po namin sa Facebook. Okay? Alam ko po, ito po ay walang pahintulot sa inyo, pero we just want to appreciate you today. Okay po, mga katatayan. So, pakinggan niyo po yung mensahe nitong papanoorin po nating video. Paki-play po. Sa bawat amang tahimik na lumalaban, sa bawat amang inuuna ang pamilya bago ang sarili, sa bawat gabing hindi kayo nakatulog para lang may makain ang inyong mga anak, ang kantang ito ay para sa inyo. Minsan hindi man nasasabi ng mga anak, pero sa likod ng bawat tagumpay nila, may isang amang sugatan, pagod at halos maubos, ngunit patuloy pa ring lumalaban. Tatay, salamat. Salamat, tatay. Salamat, tatay. Oh. Maaalala ko pa nung ako'y bata pa, ikaw ang sandalan sa bawat problema. Kahit butas ang bulsa, walang reklamo, ngiti mo'y sapat para itago ang pagkatalo. Madaling araw ka na umaalis, pagod na katawan ang lagi mong kapalit. Habang kami mahimbing na natutulog, ikaw naman ang tahimik na napapagod. Hindi ko nakita noon ang mga sugat mo, ang mga luha mong ayaw mong ipakita sa mundo. Salamat, tatay, sa bawat pawis na dumaloy, sa bawat pangarap mong isinuko, para lang ako'y makatayo. Salamat, tatay, kahit minsan di ko nasabi, ikaw ang dahilan kung bakit may lakas akong umiti. Oh, tatay, patawad kung kulang ang aking pagtingin. Ngayon ko lang nakita lahat ng sakripisyo mong lihim. May mga gabing ikaw ay tahimik lang, nakatingin sa buwan na bang may iniisip na pasan. Hindi namin alam na ikaw pala'y nasasaktan, habang pilit mong binubuo ang aming tahanan. Minsan matigas ang iyong salita, pero puso mo'y punong-puno ng pag-aaruga. Hindi ka perpekto, alam ko naman, pero ikaw pa rin ang pinakamahusay naming sandigan. Ngayon ako'y tumanda at saka ko naunawaan kung gaano kabigat ang mundong iyong nilabanan. Salamat, tatay, sa bawat pawis na dumaloy, sa bawat pangarap mong isinuko, para lang ako'y makatayo. Salamat, tatay, kahit minsan di ko nasabi, ikaw ang dahilan kung bakit may lakas akong umiti. Paano kung bukas ay wala ka na? Mayakap pa kaya kita, masabi pa kayang salitang mahal kita tayo ng sapat. Kaya habang nandito ka pa, yakapin kita ng mahigpit, dahil walang kayaman ang hihigit sa isang amang tunay na mabait. Salamat, tatay, sa bawat sugat na tinago, sa bawat laban na hinarap mo nang hindi kami nasasaktan. Salamat, tatay, ikaw ang tunay na bayani. Walang kapa, walang medalya, pero ikaw ang aming inspirasyon lagi. Oh, tatay, kahit magbago man ang panahon, ang pangalan mo'y mananatili
naririnig mo ito, Tay, gusto ko lang sabihin na mahal kita. At kung ikaw namang ama ang nakikinig ngayon, hindi man palaging nasasabi ng inyong mga anak, mahal nila kayo. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo. Maraming salamat sa pagmamahal. At maraming salamat sa pagiging tatay. Happy I cannot. Yung last po yun, Happy Father's Day. Ayan. Wait lang po ah. Kaya ayoko po nag-host ng ganito. Mother's Day tsaka Father's Day. Naaalala ko po yung parents ko. Ayan. Pa ako nanonood kayo, Happy Father's Day. I love you po. I miss you. Ayan, praise God. Ayan, naiyak po ako kasi hindi ko po kasama si Papa. Nasa Cagayan po siya. And mga tito, Happy Father's Day po. Ayan. Ayan. Sabi po dun sa kanta kanina, mga sugat, pagod, lungkot, na tinago ng mga tatay. Akala nyo malakas sila? Hindi po. Nanghihina din po sila. Nasasaktan. Pero dahil sila po ang haligi ng tahanan, gusto po nila magmalakas para sa pamilya. Palakpakan po natin ang mga tatay. Pwede po bang tumayo ang lahat ng tatay? Ayan, lahat ng katatayan, tayo po, tayo. Ayan. Ayan. Be proud, isa kang ama, ano man ang tawag sa'yo, papa, itay, tatay, daddy, dad, pops, o kung ano paman. Tandaan mo, hindi ka lang basta haligi ng tahanan. Ikaw ang sandigan ng pamilya mo. Okay. Sa lahat po ng mga anak, nakasama po ang tatay ngayon. Alam ko, bihira nyo tong gawin. Kasi nakakahiya, di ba? Pero ngayon, be proud may tatay ka. Pwede mo bang lapitan yung tatay mo? Yakapin mo at sabihin mong, salamat tatay. Salamat tatay. Yung mga may tatay dito, yakapin nyo sila, salamat tatay. At kung kasama nyo po ang inyong asawa, mga asawang babae, lapitan nyo po ang inyong mga asawang lalaki. I-appreciate nyo po sila. Hindi po biro. Sabi po dun sa kanta kanina, may mga oras, may mga panahon na nakatingin na lang sa buwan. At iniisip yung matinding pasan. Iniisip ng mga yan, paano ko itataguyod ang pamilya ko. Kaya hindi po biro. Sila po yung mga tao na silently crying and silently nasusugatan ng hindi natin alam. Kasi kilala natin ang lahat ng tatay. Mga tatay, tayo po kayo. It's your time. Dito po kayo sa harap. Inaanyayahan ko po lahat ng tatay dito po sa harap. Yan. Gusto ko pong makita ninyo. Yung mga nakita po ninyo kanina sa slide, sila po yung mga tatay. Nakasama po natin dito sa JA1 La Union. Wala lang po ngayon yung iba, dahil hindi po nakarating, may mga pinuntahan po. At sila pong mga nasa harapan. Gusto ko po tingnan nyo sila. Sige po, pumagitna po kayo, tay. Yan. Yan. Gusto kong tingnan nyo yung mga mukha nila. Eto po tanong ko sa inyo, mga kapatid. Kita po ba sa kanilang mga mukha, sa kanilang mga tindig na sila'y malakas? Sagot po, sila po ba'y malakas sa paningin ninyo?
malakas. Pero deep inside, they are silently fighting every battle for their family. And they deserve to be appreciated. Come on, appreciate them. Appreciate the fathers of JA1 La Union. Praise God. Maraming salamat po mga tatay. And before po ang lahat, bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin ang ating pastor para ipanalangin po ang mga katatayan sa araw pong ito. Ginto't pilak, wala po kami. Ngunit ang aming maibibigay po ay ang panalangin para po sa inyong mga tatay. Praise God. Sige, ating iulat ang ating mga kamay sa ating mga tatay na nandito. Let's pray for them. Alam niyo, isa sa kalakasan ng mga tatay ang panalangin. Kaya even kayo, mga anak na nandito, lagi niyong ipanalangin ng inyong tatay, ang inyong ama. So let's pray for them. Father God, we thank you sa buhay po ng tatay, mga tatay dito sa JA1 La Union. Marami po silang mga pinagdaanan at patuloy na pinagdadaanan na tanging ikaw lamang ang kanilang inaasahan. Salamat, hindi po sila sumuko para sa kanilang pamilya. Salamat sa hirap, pagod na kanilang naranasan para po sa kanilang mga anak, sa kanilang asawa at sa kanilang buong pamilya. Father God, kita mo ang lahat. Kaya dalangin po namin, Ama, na patuloy na palakasin niyo pa po sila. At dalangin din po namin, Ama, anuman po yung pangarap nila para sa kanilang pamilya, according to their faith and according to your will, ito po'y magkaroon ng katugunan. Marami pong salamat, Ama. Tulad, Panginoon, kami po ay nakikiisa at na-appreciate po namin ang bawat ama na nandito po. Ikaw po nakakabatid na kanilang problema, mga pagsubok na pinagdadaanan sa oras na ito. Kaya dalangin ko po, Ama, na patuloy na kumilos ka sa kanilang buhay. Tulungan niyo po sila at maging maayos po ang kanilang buhay in the name of Jesus. Ang pagpapala, pabor at biyaya, kalakasan at karunungan ay patuloy nilang maranasan gayon din ang pag-iingat na nagmumula po sa iyo. Marami pong salamat, Ama. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang mga katatayan sa JA1 La Union. Even po yung mga wala po dito, even po sa tatay at mga ama ng bawat isang nandito, we are also praying for them one of these days. Makakasama rin po namin sila. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Wag po muna kayong umupo mga tatay. Tara po, balik po kayo dito. Ayan. Kung noong Mother's Day po, may handog po kaming papackage sa ating mga nanay. Ngayong araw po, hindi po siya package. Okay? Honestly, nung Mother's Day po, nahirapan na po talaga kaming nag-iisip. Pero sabi ko, mas mahirap palang mag-isip para sa tatay. Bakit? Hindi kasi sila vocal kung ano ang gusto nila. Amen. Diba? So ngayon po, meron po kaming munting handog. Bubunot po kayo ng isang papel. Sabay-sabay nyo pong bubuksan mamaya. Meron po kaming munting handog. Ito po ay hindi kamahalan, pero ito po ay mula sa aming mga puso at magagamit po ninyong tiyak. Ayan. So pabunutin nyo na po ang ating mga katatayan. Bunot po ng isa, sabay-sabay nyo pong buksan. Ayan. Sigurado po ako magagamit nyo kung ano man yung mabubunot ninyo. Ayan, so buksan nyo na po. At ibibigay po sa inyo ng ating mga staff ang ating munting regalo. Ayan. Wala na package. Basta magagamit ninyo, sigurado ako. Sinigurado ko po na magagamit ng mga tatay ang aming munting regalo. Again, it's not much, but galing po yan sa aming mga puso. Yes po, number 9. Ayan. Yan. 7, tsaka, ano yung isa? 2. Ayan. Yan.
Okay po. Kung meron na po ang lahat, I hope you appreciate po ang aming bigay. Yan po ay hindi ganun kamahalan, pero yan po ay magagamit ninyong sigurado. Thank you po mga tatay at makakaupo na po kayo. We appreciate you and we love you all ng JA1 family. Thank you po sa inyong time. Praise God, tayo po lahat at tumayo. At bigyan natin bawat isa na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Thank you, Lord. Kaya pinapalpatin ng mga Father's Day, sabihin natin lahat, Happy Father's Day! Hallelujah! Sino po dito sa oras na ito papapuri sa Kanya? Amen? Amen. Kaya ipahayag natin sa oras na ito, si Lord na kalakasan at ikaw na Diyos para sa ating tunay. Amen? Praise God! Come on! Come on, clap your hands! Woo! Para sa ating mga ama! Come on! Sing it! Ang pag-ibig mo tunay, siyang aming kalungan. Sa bawat hakbang ng buhay, ikaw, Jesus, ang patnubay. Hindi kami mananamba, hindi kami mahihina. Ikaw ang aming lakas, ay lagi kasama. Isa pa, sabihin natin, ang pag-ibig mo tunay! Pag-ibig mong tunay, Yeah! siyang aming kalungan. Sa bawat habang na buhay, ikaw, Jesus, ang patnubay. Hindi kami mananamba, hindi kami mahihina. Ikaw ang aming lakas, ay lagi kasama. Sabihin mo, ikaw, Diyos! Ikaw, O Diyos, ang siyang gabay. Ikaw, O Diyos, ang aming buhay. Ikaw ang aming lakas, kami may tagumpay. Hindi kami magsasawang mapaburi sa'yo, O Diyos. Ang buhay mong bigay, sa'yo iaalay. Come on! At ito'y parang bakpa sa ating Panginoon! Woo! Isa pa, sabihin natin, ang pag-ibig mo tunay! Ang pag-ibig mong tunay, siyang aming kalungan. Sa bawat hakbang ng buhay, ikaw, Jesus, ang patnubay. Hindi kami mangaramba, hindi kami mahihina. Ikaw ang aming lakas, ang laging kasama. Say it! Ikaw, O Diyos, ang siyang gabay. Ikaw, O Diyos, ang aming buhay. Ikaw ang aming lakas, kami may tagumpay. Hindi kami magsasawang napapuri sa'yo, O Diyos. Ang buhay mong bigay, sa'yo niya. For the last time! Ikaw, O Diyos, na siyang gabay. Ikaw, O Diyos, ang aming buhay. Ikaw ang aming lakas, kami ba'y tagumpay. Dahil Hindi kami magsasawang napaburi sa'yo, O Diyos. Ang buhay mong bigay, sa'yo iaalay. ang buhay mong bigay! Ang buhay mong bigay, sa'yo iaalay. Ang buhay mong bigay, sa'yo iaalay. Come on! Woo-hoo!
Sige nga, bigyan nga natin yung pinaka-the best na palakpak para sa Lord. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa matagumpay na gawain mo, Panginoon, sa araw na ito. At patuloy kami magpapasalamat sapagkat patuloy, O Diyos, na ang pagsama mo sa amin ay amin po mararanasan, O God. Maraming salamat, O God, sa mga katuruan na iyong ibinawa sa araw sa amin. O God, sa araw na ito at patuloy, O Diyos, na sa iyo namin pinagkakatiwala, O God, ang lahat ng aming gagawin sa loob ng isang buong linggo muli, Father God. Hayaan mo, O Diyos, hallelujah, na ang aming paningin, Panginoon, ay nakatuon lamang sa iyo upang sa gayon, Panginoon, hindi kami, O Diyos, hallelujah, magawan, Panginoon, ng kaaway, ng distraction upang sa gayon, Panginoon, ang bawat ipapagawa mo sa amin ay aming malakaran in the mighty name of Jesus. Maraming salamat at sa aming pag-uwi patuloy, O Diyos, na amin po, Panginoon, hallelujah, Jesus, hallelujah, mararanasan ng pag-iingat mo sa aming daraanan, O God, at makarating kami sa aming pasamantalang tahanan na may ngiti at may katagumpayang daladala sapagkat ito iyong pinagkalob na sa amin. Maraming salamat, Ama, at hayaan mo, Diyos, na amin po, Panginoon, hallelujah, i-enjoy, Panginoon, yung calling na pinagkalob mo sa amin sa araw-araw in the name of Jesus. Maraming salamat. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Praise God. Itaas natin ating mga kamay. Sumating lahat ang walang hanggang pag-ibig ng ating Ama, ang kapangyarihan at pagpapala ng ating Panginoon Hesus, at ang walang hanggang pag-ipisan ng banal na Espiritu sa atin ngayon, bukas at magpakailanman. Hahayo tayo na taglay-taglay natin ang pagtupad sa calling na ibinigay sa atin ng Diyos. Ito ang ating panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At patuloy tayong magdeklara sa buhay ng bawat isa. Always remember this: you are super blessed, you are highly favored, and you are forever loved by Jesus Christ. And no one can ever change it. To God be the glory. God bless everyone.